Hello mga buddy, welcome sa ating YouTube channel. Ngayon, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Alam mo kanina, ako'y nababagot talaga itong mga pinagsasabi nitong ano ba kayo? Lingkod bayan o protector? Bakit hindi pwede imbitahan si Saldico? Dahil nga ba daw sa courtesy, parliamentary courtesy? Kasi naging kaugalian na, tradisyonal na kapag hindi kayo imbitahan ng Kongreso, ang Senado ay hindi kayo pupunta, at kung hindi naman iimbitahan ang Senado, ang mga taga-congressman, wala rin mang mangyayari. Bakit kay Tebes? Bakit kay Toby Chanco? Diba? Ano na, Ping? Masyado na tayo nagpapahalata din Ano ba? Bakit ba? Kapag ba ay pinatawag niyo si bakit nagawa niyong pinapunta doon si Digong sa dahig? Ganong process naman din yun. Hindi niyo ba kayang hulihin yan si Saldico? Hindi niyo ba kayang papauwi yan kung nasang galing ng sulok ng mundo yan? Diba? Masyado kayong halata, ang tao nagnakaw at may mga ari-arian na imposibleng makumply niya yun. Bilyon-bilyon ang halaga nun. Tapos sasabihin mo hindi pwedeng imbitahan? Alam mo, isa lang susi talaga dito. Pag maimbitahan niyang dalawang yan, si Saldico at si Romualdez, assureable, lalabas talaga ang katotohanan. Kasi yan yung dalawang mastermind Pag yan umawit, lahat ng galamay niyan galaw. Ngayon malalaman natin kung sino yung gumagalaw ng mga galamay. Easy. Diba? Easy. Bakit sa Pilipinas nagnakaw ng maliit, mahirap ka lang, kulong agad? Pag kayo mga mayayaman dyan at nasa posisyon, due process. Lintek. Parliamentary courtesy. Inimbitahan nyo nga yung dalawang si Toby dyan sa Senado, nga ngayon ay nasa Kongreso pa naman siya sa panahon ni Congressman Tebes. Diba? Kaya ang gulo-gulo, no? Hindi mo malalaman ngayon kung sino ang protector sa mga buang na mga kurakot na yan, sangkot sa pagnanakaw. Alam mo ganito paglalabas yan ngayon si Saldico, lalabas aawit yan ngayon, babanggitin niya yung si Romualdez kasi may share din yun, imposible. Ito si Romualdez hindi nga kaya bigyan ng warrant of arrest or DILG, nandito pa naman natin si Romualdez sa Pilipinas. Diba? Kung may gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Okay, balik tayo sa point. Kapag ito kasi ang nangyayari, mga guys, kapag si Saldico umawit, madadali sino? Romualdez. Kapag yung dalawang yan ay nakuha na yung simpatiya, kumbaga napaamin na, lahat ng congressman dyan damay, pati ang nasa ulo ng hindi ako naniniwala walang kinalaman dito si Marcos. You are too manipulative. Pinalabas nyo lang sa media, politics is a game. If you don't know how to play a game in a politics, talo ka. Yan ang sinasabi ko. Kami mga public administration, we study the structure and policy of the government. Malalaman mo talaga kung may katiwalian, mayroong mga kababalaghan. But again, sasabihin ko, politics is, it's a game. And that is the dirtiest game ever here in the Philippines. Because politics here in the Philippines is so very, diba? Hindi ko na papanggitin yan. Kapag yan, ang nadidiin dito mga kontraktor, kawawa. Ngayon ginawa silang state witness. Witness program, state witness, WPP. Ginawa sila doon, ginawang witness para aamin.
No? Gagawa ng apidapit na ganito talaga ang nangyayari. Binulgar na yan. Nasa DOJ na yan. Depende na lang sa DOJ secretary paano niya i-handle at ipapalabas into a public. Kasi confidential naman yan. Pero hindi ako sang-ayon na hindi ipatawag si Saldico at si Romualdez. Dahil alam ko, yung dalawang yan, hihintay pa ba natin si Vice President Sara to become a president para mahuli yung dalawang yan at yung tatlong yan na makulong? Sigurado ako pag si Sara naging presidente, kulong yan. Walang due process. Ay, may due process, Brent. Pero ang gusto ko ipahiwatig dito, sana man lang, alam na natin na tradisyon na yung parliamentary courtesy, pero yung tao may tinatawag na accountability. Where's the transparency and accountability of Saldico? He is accountable of what he's doing. Oh, diba? In the government, the transparency and accountability and flexibility and sustainability is very important. Ngayon sasabihin mo sa amin ngayon, wala yan, walang accountability. Diba? Where's the accountability? Where's the transparency? The budget insertion in 2025 is not, hindi pa rin fix hanggang ngayon. And I don't know why the guy is to become a bill. There's a lot of insertion. Blanco. Sinabi ko na dati, sa National Expenditure lumalabas, for example, the Department of Education lumabas 10 billion NEP. Pagkatapos sa NEP, magiging bike sa HGAB, sa bike camp, pag-uusapan ng dalawang boat houses, pagdating sa BICAM, okay na rin, may medyo mga babaguhin dahil babaguhin niya ng minority. No? Ang minority may kapangyarihan yan. At during that time, si Saldico ay siya ang chairman ng appropriation. Diba? Ng small committee. Ngayon, babaguhin yan. Paglabas niyan, maging GAA o General Appropriation, maging bill na yan. Yung 10 billion sa National Expenditure or NEP, pag na 10 billion, pagdating sa GAA, nagiging 15 billion. Merong insertion na 5 billion. Ganun ang laro ni Saldico at Romualdez sa DPWH. Diba? Kaya kailangan nyo ipatawag, palitan ang Blue Ribbon Committee Chairman.